Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Quezon, naninirahan si Arellano, isang tahimik ngunit masipag na magsasaka. Kilala siya sa kanilang lugar bilang taong walang kinatatakutan pagdating sa trabaho, ngunit may paggalang sa mga bagay na hindi maipaliwanag, lalo na ang mga kwento ng kababalaghan na matagal nang umiikot sa kanilang baryo. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na si Arellano upang magtungo sa kanyang niyogan. Bitbit niya ang kanyang gulok at sako, handang mag-ani ng bunga ng kanyang pawis. Ang niyogan niya ay matatagpuan sa dulong bahagi ng baryo, malapit sa isang masukal na kagubatan na iniiwasan ng karamihan. Ayon sa matatanda, ang lugar na iyon ay pinamumugaran ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan, mga engkanto, kapre, at kung minsan, tikbalang. Ngunit para kay Arellano, ang mga iyon ay kwento lamang. Mga bagay na hindi niya kailangang isipin habang naghahanap buhay. Isang umaga, habang ang hamog ay nakabalot pa sa mga dahon ng niyog, napansin ni Arellano ang kakaibang katahimikan sa paligid. Wala ang karaniwang huni ng mga ibon at maging ang hangin ay tila natigil. Napatigil siya sa paglakad at napatingin sa malayo. May narinig siyang mahinang kaluskos. Dahan-dahan siyang lumapit sa direksyon ng tunog, tangan ang kanyang gulok. Sa ilalim ng isang matandang puno ng niyog, may nakita siyang kakaibang anyo. Isang nilalang na matangkad, halos doble ng kanyang taas. Ang katawan nito ay parang tao, ngunit ang ulo ay tila kabayo. Mahaba ang mukha at may matatalim na mata na kumikislap sa dilim. Ang buhok nito ay gusot at tila buhay na gumagalaw sa bawat ihip ng hangin. Ngunit ang lalong ikinagulat ni Arellano ay ang ginagawa ng nilalang. Ito ay nakaupo sa lupa, hawak ang isang bungkos ng suso, mga kuhol na karaniwang kinokolekta ng mga magsasaka sa bukid. Isa-isa nitong kinakain ng mga iyon, parang isang taong gutom na gutom. Nanlaki ang mga mata ni Arellano. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi pala kwento lamang ang tikbalang. Napaatras siya ng isang hakbang, ngunit sa kanyang pagkakamali, natapakan niya ang tuyong sanga na biglang nabali. Napalingon ang tikbalang. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ramdam ni Arellano ang malamig na pawis na bumalot sa kanyang katawan. Hindi siya makagalaw, parang may puwersang pumipigil sa kanya. Dahan-dahang tumayo ang tikbalang. Iniwan nito ang mga suso sa lupa at nagsimulang lumapit kay Arellano. Bawat hakbang nito ay mabigat, ngunit walang tunog. Ang mga mata nito ay hindi kumukurap, nakatutok lamang sa kanya. "Bakit mo ako pinapanood, tao?" Mahina ngunit mabigat ang boses na lumabas sa nilalang. Hindi agad nakasagot si Arellano. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pilit niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang gulok. Ako po ay nagtatrabaho lamang," nauutal niyang sagot. Huminto ang tikbalang sa harap niya. Amoy ni Arellano ang kakaibang halimuyak, parang lupa na nabasa ng ulan, ngunit may halong amoy ng bulok na dahon. "Tao ka nga," sabi ng tikbalang. "Ngunit hindi ka tumatakbo." Napalunok si Arellano. "Hindi ko po alam kung tatakbo ako o mananatili." Bahagyang ngumisi ang tikbalang at doon mas lalo niyang nakita ang matatalim nitong ngipin. "Kakaiba ka," sabi nito. "Karaniwan, ang mga tulad mo ay sumisigaw at tumatakas." Hindi sumagot si Arellano. Sa halip, pinilit niyang tumingin ng diretso sa nilalang kahit na ang puso niya ay parang lalabas na sa kanyang dibdib. "Tama lang na hindi ka tumakbo," dagdag ng tikbalang. "Dahil kung ginawa mo iyon, hinabol na kita." Napatigil ang hininga ni Arellano. "Ngunit dahil nanatili ka," patuloy ng nilalang, "bibigyan kita ng pagkakataon." "Anong pagkakataon po?" tanong ni Arellano,
halos pabulong. Yumuko ang tikbalang at kinuha ang isang buhay na suso mula sa lupa. Inabot nito iyon kay Arellano. "Kainin mo ito." Napaatras si Arellano. "Po? Kainin mo." Ulit ng tikbalang, mas mabigat ang tono. "Kung gusto mong makaligtas." Napatingin si Arellano sa suso. Kumakapit pa ito sa kanyang daliri, gumagalaw ng dahan-dahan. Hindi niya kailanman naisip na kakain siya ng hilaw na suso. Ngunit sa harap ng nilalang na iyon, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Dahan-dahan niyang kinuha ang suso. Pumikit siya. At sa isang iglap, isinubo niya ito. Ramdam niya ang kakaibang lasa. Malansa, malamig, at halos hindi niya matanggap. Ngunit pinilit niyang lunukin iyon. Pagmulat niya ng mata, nakatingin pa rin sa kanya ang tikbalang. "Magaling," sabi nito. Biglang nagbago ang hangin sa paligid. Bumalik ang tunog ng mga ibon at ang liwanag ng araw ay tila muling sumikat sa pagitan ng mga puno. Ngunit bago pa man makapagsalita si Arellano, biglang naglaho ang tikbalang. Parang bula itong nawala sa hangin. Napatingin si Arellano sa paligid. Wala na ang nilalang. Tanging ang mga balat ng suso ang naiwan sa lupa. Napaupo siya sa lupa, hinihingal. Hindi niya alam kung panaginip ba ang lahat. Ngunit sa kanyang palad, naroon pa rin ang malagkit na bakas ng suso. At sa kanyang dibdib, naroon ang kakaibang pakiramdam, parang may nagbago sa kanya. Mula sa araw na iyon, hindi na naging pangkaraniwan ang buhay ni Arellano. At ang kanyang pagkikita sa tikbalang ay simula pa lamang ng mas malalim at mas mapanganib na lihim ng kanilang baryo. Pagkatapos ng kakaibang pangyayari sa Niyogan, hindi agad nakabalik sa normal si Arellano. Sa buong maghapon, tila may bumabalot na bigat sa kanyang katawan. Kahit simpleng gawain, pag-akyat sa puno ng niyog, pagbitbit ng mga bunga, ay tila doble ang hirap. Ngunit higit sa lahat, may kakaibang pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Parang may nakatingin sa kanya. Kinagabihan, habang kumakain siya ng hapunan sa kanyang maliit na kubo, hindi niya mapigilang mapatingin sa madilim na bahagi ng kanyang bakuran. Ang hangin ay tahimik at ang mga anino ng puno ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Sinubukan niyang ipagwalang bahala iyon. "Pagod lang to," bulong niya sa sarili. Ngunit nang siya ay humiga na upang matulog, doon nagsimula ang mas kakaiba. Sa kanyang panaginip, muli niyang nakita ang tikbalang. Nakatayo ito sa gitna ng kanyang niyogan, ngunit hindi na ito kumakain ng suso. Sa halip, nakatingin lamang ito sa kanya, tila may hinihintay. "Hindi pa tapos ang ating kasunduan," sabi ng nilalang. Nagising si Arellano na hingal na hingal. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at naupo sa gilid ng kanyang higaan. Madilim pa ang paligid, ngunit malinaw sa kanya ang kanyang narinig. Kasunduan? Hindi niya matandaang pumayag siya sa kahit anong kasunduan. Kinabukasan, kahit mabigat ang pakiramdam, nagpasya pa rin siyang bumalik sa niyogan. Kailangan niyang magtrabaho. Wala siyang ibang pagkakakitaan. Ngunit sa bawat hakbang niya papunta roon, tila mas lalong bumibigat ang hangin. Pagdating niya sa ilalim ng matandang puno ng niyog, ang mismong lugar kung saan niya nakita ang tikbalang, napansin niyang may mga bakas sa lupa. Malalaking yapak. Hindi iyon gawa ng tao. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang mga yapak ay tila paikot-ikot sa paligid ng puno, parang may binabantayan. At sa gitna nito, may nakita siyang kakaiba. Isang maliit na tambak ng mga balat ng suso, sariwa pa, tila kakakain lamang. Napalunok si Arellano. Hindi pa tapos ang nilalang. Habang nakatingin siya sa mga bakas, may narinig siyang boses mula sa kanyang likuran. "Napansin mo na rin pala." Napalingon siya agad. Isang matandang lalaki ang nakatayo roon. Payat, nakasuot ng kupas na damit at may hawak na baston.
Maputi ang kanyang buhok at malalim ang mga mata, parang matagal nang nakamasid sa mundo. "Huwag kang magulat," sabi ng matanda. "Matagal na kitang pinagmamasdan." "Sino po kayo?" tanong ni Arellano, nag-iingat. "Isa lamang akong taong nakakaalam ng mga bagay na hindi mo pa lubos na nauunawaan," sagot nito. Napatingin ang matanda sa mga yapak sa lupa. "Tikbalang," mahina nitong sabi, "at mukhang pinili ka niya." Naramdaman ni Arellano ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod. "Pinili po ako? Para saan?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, lumapit ito at yumuko upang hawakan ang isang bakas sa lupa. "Hindi lahat ng nakakakita sa kanila ay nabubuhay," sabi nito. "At mas lalong hindi lahat ay kinakausap." Napatingin si Arellano sa matanda, puno ng takot at katanungan. "May ginawa ba siyang kakaiba sa'yo?" tanong ng matanda. Nag-alinlangan si Arellano, ngunit sa huli ay nagsalita rin siya. "Pinakain po niya ako ng suso." Biglang nanlaki ang mga mata ng matanda. "Kinain mo?" tanong nito, tila hindi makapaniwala. "Opo, wala po akong choice." Tahimik na napaupo ang matanda sa isang ugat ng puno. "Kung ganoon, nagsimula na nga," bulong nito. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" tanong ni Arellano. Tumingin ang matanda sa kanya, seryoso ang mukha. "Ang pagkain ng ibinigay ng tikbalang ay hindi simpleng pagsunod lamang," sabi nito. "Iyon ay pagtanggap ng ugnayan." "Ugnayan?" "Oo," sagot ng matanda. "Sa mundo nila at sa mundo mo." Napahawak si Arellano sa kanyang dibdib. "Ibig sabihin po ba, babalik siya?" "Hindi lang babalik," sagot ng matanda. "Susundan ka niya, at habang tumatagal, mas lalalim ang koneksyon ninyo." "Paano ko po mapipigilan iyon?" Napailing ang matanda. "Hindi na iyon mapipigilan," sabi nito. "Ang tanong na lang ay, kakayanin mo ba ang mga susunod na mangyayari?" Biglang umihip ang hangin. Ang mga dahon ng niyog ay nagkaluskos at tila may aninong dumaan sa gilid ng kanilang paningin. Parehong napalingon sina Arellano at ang matanda. Sa di kalayuan, sa pagitan ng mga puno, may nakita silang isang maitim na anyo. Nakatayo, nanonood, at kahit malayo, ramdam ni Arellano ang mga mata nito. Parehong mata na nakita niya kahapon. Ang tikbalang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nag-iisa. Sa likod nito, may iba pang mga anino na gumagalaw. At doon nagsimulang maunawaan ni Arellano. Hindi lang isa ang nilalang na kanyang nakaharap. At ang kanyang buhay ay papasok na sa isang mundong hindi na niya matatakasan. Nanatiling nakatayo si Arellano. Tila nakapako ang kanyang mga paa sa lupa habang nakatitig sa mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi niya mawari kung ilan ang mga iyon. Ngunit malinaw sa kanya na hindi lamang isa ang tikbalang na nagmamasid sa kanya. Unti-unting umurong ang mga anino, parang usok na tinatangay ng hangin, hanggang sa tuluyan silang maglaho sa masukal na bahagi ng kagubatan. Ngunit ang pakiramdam ng paninilip ay nanatili. "Umalis na tayo rito," maring sabi ng matanda. Hindi na nagtanong pa si Arellano. Sumunod siya agad, bitbit ang kanyang gulok, habang mabilis silang lumalayo sa lugar na iyon. Habang naglalakad, ramdam niya ang kakaibang bigat sa kanyang batok. Parang may matang nakatutok pa rin sa kanya kahit hindi na niya ito nakikita. Pagdating nila sa gilid ng baryo, huminto ang matanda. "Makinig ka ng mabuti, Arellano," sabi nito, seryoso ang tono. "Hindi na ito simpleng kwento ng mga matatanda. Ikaw na mismo ang nasa gitna ng nangyayari." "Bakit po ako?" tanong ni Arellano. "Marami namang ibang tao sa baryo." Tumingin ang matanda sa malayo, tila may inaalala.
May mga taong pinipili, sagot nito. At may mga taong napipilitan. Sa kaso mo, parang pareho. Napayuko si Arellano, litong-lito. Dahil kinain mo ang inialok ng tikbalang, patuloy ng matanda, tinanggap mo ang isang uri ng tatak. Tatak? Tanong ni Arellano. Tumango ang matanda. Hindi mo pa nararamdaman ngayon, pero darating iyon. Hindi na nakapagsalita si Arellano. Tahimik silang naghiwalay at siya'y umuwi sa kanyang kubo na puno ng mabibigat na tanong. Kinagabihan, hindi siya agad nakatulog. Pinagmamasdan niya ang kisame ng kanyang kubo habang iniisip ang mga nangyari. Hindi niya mawari kung panaginip ba iyon o bangungot na hindi matapos-tapos. Ngunit nang siya'y tuluyang makatulog, doon nagsimula ang pagbabago. Sa kanyang panaginip, muli siyang napunta sa niyogan. Ngunit kakaiba ang anyo nito. Mas madilim, mas malamig. Ang mga puno ng niyog ay tila mas matangkad at ang kanilang mga dahon ay hindi gumagalaw kahit may hangin. Sa gitna ng lugar, naroon ang tikbalang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang isa. 3 sila. Nakatayo sa harap niya, tila naghihintay. Dumating ka rin, sabi ng isa, na may mas malalim na boses kaysa sa una niyang nakita. Ano po ang gusto ninyo sa akin? Tanong ni Arellano, pilit na pinipigilan ng takot. Lumapit ang unang tikbalang, ang kumain ng suso. Hindi ka namin pinili ng basta-basta, sabi nito. May dala kang kakaiba. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Alam mo, sagot nito. Nararamdaman mo na. Biglang sumakit ang dibdib ni Arellano. Napahawak siya sa kanyang puso, napapikit sa sakit. Ang tatak ay nagsisimula ng magising, sabi ng isa pang tikbalang. Unti-unting bumaba ang tingin ni Arellano sa kanyang kamay. At doon niya nakita, sa kanyang palad, may unti-unting lumilitaw na marka. Isang hugis na parang umiikot na linya, kahawig ng kabibe ng suso. Nanginginig niyang tiningnan ito. Ano ito? Bulong niya. Yan ang tanda, sagot ng tikbalang. Ang tanda na ikaw ay hindi naganap na tao. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Arellano. Hindi po, tao pa rin ako, pilit niyang sabi. Ngunit tumawa ang mga tikbalang, isang malamig at mabigat na halakhak na tila nagmumula sa kailaliman ng kagubatan. Tao ka pa, sa ngayon, sabi ng una. Ngunit habang tumatagal, mas magiging malinaw ang iyong tunay na anyo. Lumapit ang 3 tikbalang sa kanya, paikot, parang hinaharangan ang kanyang pagalis. Hindi ka namin sasaktan, sabi ng isa. Ikaw ay aming gagamitin. Para saan? Tanong ni Arellano. Upang buksan ang daan, sagot nila sabay-sabay. Biglang nagdilim ang paligid. Ang mga puno ay tila nag-iba ng anyo at ang lupa ay parang lumulubog. Napayuko si Arellano, pilit na hinahanap ang kanyang balanse. At sa gitna ng kadilimang iyon, may narinig siyang pamilyar na boses. Arellano! Ang matanda. Biglang nagliwanag ang paligid at ang mga tikbalang ay umatras, tila nasisilaw. Hindi pa siya sa inyo! Sigaw ng matanda. At sa isang iglap, nagising si Arellano. Hingal na hingal siya at ang kanyang katawan ay basang-basa ng pawis. Agad niyang tiningnan ang kanyang kamay. Naroon pa rin ang marka. Hindi na ito panaginip. Unti-unti niyang naunawaan ang sinabi ng matanda. May nagsimula na at hindi na niya ito kayang pigilan. Sa labas ng kanyang kubo, narinig niya ang mahinang yabag. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakita siyang anino na nakatayo sa gitna ng kanyang bakuran. Matangkad. Hindi gumagalaw at nakatingin sa kanya. At kahit hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito,
Alam ni Arellano kung ano iyon, ang tikbalang. At sa pagkakataong ito, tila hindi na ito aalis. Hindi gumalaw si Arellano habang nakasilip sa bintana. Ang aninong nakatayo sa kanyang bakuran ay tila bahagi ng dilim. Hindi kumikilos, ngunit malinaw ang presensya. Ang liwanag ng buwan ay sapat lamang upang maaninag ang hugis nito. Matangkad, tuwid ang tindig at may ulo na hindi pangkaraniwan. Hindi na niya kailangang lumapit pa. Alam niyang tikbalang iyon. Unti-unting umatras si Arellano mula sa bintana. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Lumabas ba siya o manatili sa loob? Ngunit sa bawat sandaling lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang init sa kanyang palad. Tiningnan niya iyon. Ang markang hugis kabibe ay tila mas malinaw na ngayon, bahagyang kumikislap sa dilim. At sa bawat pintig ng kanyang puso, parang may kasabay itong tibok. Biglang may kumatok. Isang marahan ngunit malinaw na katok sa kanyang pinto. Napalingon si Arellano. Hindi siya gumalaw. Muling kumatok. Mas malakas na ngayon. Arellano. Ang boses ay mababa, halos pabulong, ngunit malinaw na hindi iyon boses ng tao. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Alam kong gising ka. Walang lakas na sumagot si Arellano. Napaatras siya, palayo sa pinto. Ngunit tila bawat hakbang niya ay mabigat. Muling kumatok ang nilalang. Lumabas ka. Tahimik ang buong baryo. Walang ibang tunog kundi ang katok at ang mabagal na paghinga ni Arellano. Ngunit biglang, "Huwag mong bubuksan." Nagulat si Arellano at napalingon sa likod niya. Nasa loob ng kanyang kubo ang matandang lalaki. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok. "Hindi mo siya dapat harapin ngayong gabi." Mahina ngunit matigas ang sabi ng matanda. "Pero nandyan po siya," bulong ni Arellano. "Oo," sagot ng matanda. "At sinusubukan ka niya." "Susubukan?" Tumango ang matanda. "Kung lalabas ka, mas mapapabilis ang pagbago sa iyo." Napahawak si Arellano sa kanyang palad. "Hindi ko po gusto to," sabi niya. "Wala nang may gusto," sagot ng matanda. "Pero nandito ka na." Biglang tumigil ang katok. Naging tahimik ang paligid. Parehong napatingin sina Arellano at ang matanda sa pinto. "Umalis na ba siya?" tanong ni Arellano. Hindi agad sumagot ang matanda. Dahan-dahan itong lumapit sa pinto at inilapit ang kanyang tainga. Tahimik. Ngunit maya-maya, may narinig silang mahinang paghinga sa mismong likod ng pinto. Hindi pa ito umaalis. Napaatras ang matanda. Hindi pa siya tapos, bulong nito. Biglang kumalabog ang pinto. Isang malakas na suntok mula sa labas. Napaatras si Arellano at halos matumba. Muling kumalabog. Mas malakas. "Arellano!" Sigaw ng tikbalang, puno ng galit. "Hindi mo ako maaaring iwasan." Nanginginig si Arellano. "Anong gagawin natin?" tanong niya. Tumingin ang matanda sa paligid, parang may hinahanap. Pagkatapos ay kinuha nito ang isang maliit na supot mula sa kanyang damit. "May natitira pa akong panlaban," sabi nito. Binuksan niya ang supot at naglabas ng pulbos na kulay abo. "Ilalatag natin ito sa paligid ng kubo." Mabilis silang kumilos. Ikinalat ng matanda ang pulbos sa sahig sa paligid ng pinto at bintana. Habang ginagawa nila iyon, patuloy ang pagkalabog ng tikbalang sa pinto. Mas lumalakas. Mas nagagalit. Ngunit nang matapos ang matanda, biglang tumigil ang lahat. Tahimik. Walang hangin. Walang tunog. Maya-maya, may narinig silang yabag. Papalayong yabag. Dahan-dahan itong nawala sa dilim. Napaupo si Arellano, hinihingal.
Umalis na siya? Tanong niya. Tumango ang matanda, ngunit hindi pa rin panatag ang mukha nito. Sa ngayon, sagot niya. Pero babalik siya. Tahimik ang kubo. Lumipas ang ilang sandali bago muling nagsalita si Arellano. Bakit po ako ang pinili nila? Tumingin ang matanda sa kanya. Dahil may dala kang dugo na matagal nang hinahanap ng mga tulad nila, sabi nito. Napatigil si Arellano. Anong dugo po? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip tumingin ito sa kanyang palad. Sa markang Hugis Kabibe. Dugo ng mga bantay. Mahina nitong sabi. Bantay? Oo, sagot ng matanda. Mga taong kayang magbukas at magsara ng daan sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Arellano. Ibig sabihin po ba, ako ang susi? Tumango ang matanda. At kung hindi mo mapipigilan ang nangyayari, ikaw rin ang magiging dahilan ng pagpasok nila. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kubo kahit sarado ang lahat ng bintana. At sa isang sulok ng silid, may aninong gumalaw. Hindi iyon galing sa ilaw ng buwan. Hindi iyon galing sa kanila. At doon nila napagtanto. Kahit na napaalis nila ang tikbalang sa labas, may isa na palang nakapasok sa loob. Nanigas si Arellano sa kanyang kinatatayuan. Ang aninong gumalaw sa sulok ng kubo ay hindi basta ilusyon. Kitang-kita niya kung paano ito unti-unting humiwalay sa pader, parang may sariling buhay. Huwag kang gagalaw. Mahina, ngunit maring utos ng matanda. Hindi na kumibo si Arellano. Ramdam niya ang malamig na pawis na gumuguhit sa kanyang likod habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa anino. Unti-unti itong humugis. Una ay parang usok lamang, pagkatapos ay naging mas malinaw. Isang payat at matangkad na anyo, halos kapareho ng tikbalang, ngunit hindi ganap. Mas manipis, mas madilim, at mas tahimik. Isa sa kanila, bulong ng matanda. Tagamasid. Tagamasid? Tanong ni Arellano, halos hindi maigalaw ang labi. Hindi sila agad sumusugod, sagot ng matanda. Nagpapadala muna sila ng ganito upang tiyakin kung handa ka na. Unti-unting umangat ang ulo ng nilalang. Wala itong malinaw na muka, ngunit ramdam ni Arellano ang tingin nito. Nakabaon sa kanyang pagkatao. Parang sinusuri siya. Biglang kumirot ang kanyang palad. Napahawak siya rito. Ang markang Hugis Kabibe ay muling kumislap. Mas maliwanag kaysa dati. At sa bawat pagliwanag nito, tila lumalapit ang anino. Huwag mong hayaang manaig ang marka, mabilis na sabi ng matanda. Pigilan mo. Paano po? Tanong ni Arellano, hirap na hirap. Isipin mo kung sino ka, sagot ng matanda. Hindi ka nila pag-aari. Ngunit habang sinasabi iyon ng matanda, unti-unting bumibigat ang katawan ni Arellano. Parang may humihila sa kanya papunta sa nilalang. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Hindi niya maalis ang kanyang tingin. At sa loob ng kanyang isip, may naririnig siyang boses. Mahina, ngunit malinaw. Sumunod ka. Napapikit si Arellano. Sumunod ka sa amin. Napahigpit ang kanyang kamao. Hindi siya susunod. Biglang naalala niya ang kanyang buhay, ang kanyang simpleng araw-araw na pagtatrabaho, ang kanyang lupang sinasaka, ang katahimikan ng kanyang buhay bago dumating ang mga nilalang na ito. Hindi ako sa inyo, bulong niya. Unti-unting nagliwanag ang marka sa kanyang palad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tila kumukuha ng lakas sa kanya, kundi nagbibigay. Hindi ako sa inyo! Mas malakas niyang sigaw. Sa isang iglap, may sumabog na hangin sa loob ng kubo. Napaatras ang anino.
Parang tinangay ito ng isang puwersang hindi nito kayang labanan. At sa isang kisap mata, naglaho ito. Tahimik. Ganap na katahimikan. Napabagsak si Arellano sa sahig. Hingal na hingal. Ang kanyang palad ay mainit, ngunit ang marka ay tila humupa ang liwanag. Lumapit ang matanda at inalalayan siya. "Magaling," sabi nito. "Napigilan mo." "Anong nangyari?" tanong ni Arellano. "Sinubukan ka nilang hilahin," sagot ng matanda. "Kung sumuko ka, maaring hindi ka bumalik sa sarili mo." Napapikit si Arellano. "Hindi ko po kaya to," mahina niyang sabi. "Wala ka ng pagpipilian," sagot ng matanda. Mas lalo pa itong lalala. Unti-unting tumayo si Arellano kahit nanginginig pa ang kanyang mga tuhod. "Kung ganon, kailangan kong matutunan kung paano lumaban," sabi niya. Bahagyang ngumiti ang matanda. "Iyan ang unang tamang desisyon mo," sabi nito. Lumapit ang matanda sa pintuan at tiningnan ang labas. Tahimik na ang paligid, ngunit ang dilim ay tila mas makapal ngayon. "Hindi lang iisang tikbalang ang may pakay sa'yo," dagdag ng matanda. "May pinuno sila." "Pinuno?" tanong ni Arellano. Tumango ang matanda. At siya ang tunay na nais magbukas ng daan. Naramdaman ni Arellano ang muling pagbigat ng kanyang dibdib. "Kung ganoon, kailangan nating pigilan siya." Tumingin ang matanda sa kanya, seryoso ang muka. "Oo," sabi nito. "Pero para magawa yon, kailangan mong malaman kung saan nagsimula ang lahat." "Paano ko po malalaman yon?" Tumahimik ang matanda sandali bago sumagot. "May lugar sa kagubatan," sabi nito. "Isang bahagi na matagal nang ipinagbabawal puntahan." "Doon ba sila nagmumula?" "Hindi lang doon," sagot ng matanda. "Doon din nagsimula ang lahi mo." Nanlaki ang mga mata ni Arellano. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Ngunit bago pa makasagot ang matanda, may narinig silang malakas na ugong mula sa malayo. Parang hangin na dumadagundong sa kailaliman ng kagubatan. At kasabay nito, ang lupa ay bahagyang yumanig. Pareho silang napatingin sa direksyon ng tunog. Dumating na siya, bulong ng matanda. Sa malayo, sa itaas ng mga puno ng niyog, may umangat na isang napakalaking anino. Mas malaki kaysa sa mga nakita ni Arellano. Mas mabigat ang presensya. At kahit mula sa kalayuan, ramdam niya ang galit nito. Ang pinuno ng mga tikbalang. At papalapit ito. Nanatiling nakatingin si Arellano sa malayong kagubatan habang ang napakalaking anino ay unti-unting umangat sa ibabaw ng mga puno. Hindi iyon tulad ng mga nauna niyang nakita. Ang presensya nito ay mas mabigat. Parang ang mismong hangin ay napipilitang umatras sa bawat galaw nito. Hindi na siya nagtatago. Mahina ngunit puno ng pangamba ang sabi ng matanda. "Bakit po?" tanong ni Arellano. Pilit na pinipigilan ang kaba sa kanyang dibdib. "Dahil naramdaman niya ang paglaban mo," sagot ng matanda. "At hindi niya yon gusto." Muling umihip ang malamig na hangin. Ngunit ngayon ay may kasamang kakaibang ugong. Parang mga bulong na hindi maintindihan sabay-sabay mula sa malayo. "Hindi na tayo ligtas dito," dagdag ng matanda. "Kailangan nating umalis bago siya tuluyang makalapit." "Saan po tayo pupunta?" tanong ni Arellano. Tumingin ang matanda sa direksyon ng kagubatan. Sa pinagmulan. Nanlaki ang mga mata ni Arellano. "Doon po sa ipinagbabawal na lugar?" "Oo," sagot ng matanda. "Doon mo lang mauunawaan kung paano mo siya haharapin." Hindi na nag-aksaya ng oras ang dalawa. Agad silang naghanda.
Kinuha ni Arellano ang kanyang gulok at isang maliit na supot ng pagkain, habang ang matanda ay muling nagdala ng ilang pulbos at kakaibang gamit na tila matagal na niyang iniingatan. Habang papalayo sila sa kubo, napansin ni Arellano ang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay tila mas madilim. Ang mga tunog ng gabi ay nawala. At sa bawat hakbang nila, parang may sumusunod. "Huwag kang lilingon," paalala ng matanda. "Bakit po?" "Dahil kung makita mo sila, baka hindi ka na makaalis." Napahigpit ang hawak ni Arellano sa kanyang gulok. Tahimik silang naglakad patungo sa gilid ng kagubatan. Ang dating pamilyar na daan ay tila nagbago. Mas makipot, mas magulo, at parang hindi na tinatahak ng tao sa mahabang panahon. Pagpasok nila sa kagubatan, agad na nagbago ang pakiramdam. Mas malamig, mas mabigat. Parang ang bawat puno ay may lihim na itinatago. "Malapit na tayo," sabi ng matanda. Habang papalalim sila, napansin ni Arellano ang kakaibang mga marka sa mga puno. Mga ukit na hindi niya maintindihan. Ang iba ay kahawig ng marka sa kanyang palad. "Matagal na ang mga ito," sabi ng matanda. "Mga tanda ng mga nauna sa'yo." "Mga nauna sa akin?" tanong ni Arellano. Tumango ang matanda. "Hindi ka ang una, Arellano. At baka hindi ka rin ang huli." Biglang tumigil ang matanda. Napahinto rin si Arellano. Sa harap nila, may isang malawak na bahagi ng kagubatan na walang puno. Sa gitna nito, may isang matandang balete. Napakalaki. Ang mga ugat ay nakausli sa lupa, parang mga ahas na nakapulupot. Ngunit ang mas nakapagtataka, ang paligid nito ay tila umiikot. Hindi literal na umiikot, kundi parang ang hangin mismo ay nagugulo. "Dito," sabi ng matanda. "Ito ang hangganan." "Hangganan ng ano?" tanong ni Arellano. "Ng mundo natin at ng mundo nila." Napalunok si Arellano. Habang papalapit siya sa puno, biglang kumirot ang kanyang palad. Napahawak siya rito. Ang marka ay muling nagliwanag, mas maliwanag kaysa dati. At kasabay nito, ang hangin sa paligid ay tila nagbago. Parang may pinto na unti-unting bumubukas. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na ugong ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. At mula sa likuran nila, naramdaman nila ang pagdating ng isang mabigat na presensya. Dahan-dahang lumingon si Arellano at doon niya nakita ang pinuno ng mga tikbalang. Mas matangkad, mas mabigat ang anyo. Ang mga mata nito ay nagliliyab at ang kanyang buhok ay tila gumagalaw na parang buhay. Sa bawat hakbang nito, ang lupa ay bahagyang nanginginig. At last, sabi ng nilalang, ang boses ay parang kulog na bumabalot sa kagubatan. "Ang susi!" Nanlalamig ang buong katawan ni Arellano. Lumapit ang matanda sa kanyang harapan, tila pinoprotektahan siya. "Hindi mo siya makukuha," matigas na sabi ng matanda. Ngunit ngumiti ang pinuno ng tikbalang. Isang malamig at mapanuyang ngiti. "Matagal ko na siyang pag-aari," sagot nito. Biglang kumislap ang marka sa palad ni Arellano. At sa isang iglap, may puwersang humila sa kanya papunta sa matandang balete. Napahiyaw siya habang ang kanyang katawan ay unti-unting hinihigop ng hangin sa paligid. "Arellano!" sigaw ng matanda. Ngunit huli na. Sa isang malakas na bugso ng hangin, nawala si Arellano sa kanilang mundo. At ang huling bagay na kanyang nakita, ang madilim na ngiti ng pinuno ng mga tikbalang. Bumagsak si Arellano sa malamig na lupa. Sandali siyang hindi nakagalaw. Parang nawala ang kanyang hininga sa biglaang paghila sa kanya papasok sa kakaibang puwersa. Nang unti-unti niyang imulat ang kanyang mga mata, hindi na niya makilala ang kanyang kinaroroonan.
Hindi na ito ang kagubatan na kanyang nakasanayan. Ang mga puno ay mas matangkad, baluktot, at tila may sariling buhay. Ang kanilang mga ugat ay nakaangat sa lupa, parang gumagapang na mga nilalang. Ang langit ay hindi bughaw. Ito'y kulay abo na may bahagyang lilang anino na gumagalaw na parang ulap na hindi mapirmi. Tahimik. Walang huni ng ibon. Walang hangin. Tanging ang mahinang pagbulong na tila nagmumula sa lupa. Dahan-dahang bumangon si Arellano. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Napatingin siya sa kanyang paligid. Pilit inuunawa kung nasaan siya. Mundo nila. Bulong niya. Biglang kumirot ang kanyang palad. Napahawak siya rito. Ang marka ay nagliliwanag. Mas maliwanag kaysa kailanman. At sa bawat liwanag nito, parang mas lumilinaw ang kanyang paningin sa kakaibang mundong iyon. May mga aninong gumagalaw sa malayo. Hindi malinaw ang anyo, ngunit ramdam niya ang kanilang presensya. Pinagmamasdan siya. Biglang may narinig siyang yabag. Mabagal. Mabigat. Napalingon siya. Mula sa likod ng isang malaking ugat, may lumabas na tikbalang. Ngunit hindi ito katulad ng mga nakita niya noon. Mas payat. Mas matanda ang anyo. At ang mga mata nito ay hindi nagliliyab, kundi tila mapayapa. Huwag kang matakot, sabi nito. Napatigil si Arellano. Hindi ako ang kaaway mo. Hindi agad nakapagsalita si Arellano. Ngunit sa kakaibang paraan, hindi niya naramdaman ang parehong takot tulad ng dati. Sino ka? Tanong niya. Isa akong tagabantay. Sagot ng tikbalang. Isa sa mga natira. Tagabantay? Hindi ba kayo ang gustong kumuha sa akin? Umiling ang nilalang. Hindi lahat sa amin ay pare-pareho, sabi nito. May mga tulad naming nagbabantay at may mga tulad nila na gustong sumira. Naalala ni Arellano ang sinabi ng matanda. May pinuno. At ang pinuno ninyo? Tanong niya. Naging mabigat ang mukha ng tikbalang. Matagal na siyang hindi sumusunod sa batas ng aming mundo. Sagot nito. Gusto niyang pagsamahin ang dalawang mundo. At ikaw ang susi. Napahawak si Arellano sa kanyang palad. Paano ko siya mapipigilan? Lumapit ang tikbalang. Tanging ang may tatakang makakapagsara ng daan. Sabi nito. Ngunit kailangan mong piliin kung anong panig ang iyong tatayuan. Panig? Oo, sagot nito. Dahil ang kapangyarihan na nasa iyo ay maaaring gamitin para buksan ang daan o tuluyang isara ito. Tahimik si Arellano. Hindi niya ginusto ang kapangyarihang ito. Ngunit ngayon, nasa kanya na ito. At paano ko malalaman kung ano ang tama? Tanong niya. Tumingin ang tikbalang sa kanya. Sa puso mo, sagot nito. Dahil kahit may dugo ka ng bantay, tao ka pa rin. Biglang yumanig ang lupa. Pareho silang napatingin sa malayo. May paparating. Isang napakalakas na presensya. Natagpuan ka na niya, sabi ng tikbalang. Anong gagawin ko? Tanong ni Arellano. Tumingin ang nilalang sa isang direksyon. May isang lugar dito, ang puso ng daan, sabi nito. Doon mo siya haharapin. Samahan mo ako, sabi ni Arellano. Ngunit umiling ang tikbalang. Hindi ako maaaring lumapit doon, sagot nito. Ang lugar na iyon ay para lamang sa may tatak. Naramdaman ni Arellano ang bigat ng kanyang responsibilidad. Mag-isa siyang haharap. Kung ganoon, kailangan kong pumunta roon, sabi niya. Tumango ang tikbalang. Mag-ingat ka, sabi nito. Hindi lahat ng makikita mo roon ay totoo. Nagsimulang maglakad si Arellano. Habang papalayo siya, naramdaman niyang unti-unting nag-iiba ang paligid. Ang lupa ay tila mas madulas, ang hangin ay mas mabigat.
At sa bawat hakbang niya, mas lumalakas ang tibok ng kanyang palad. Hanggang sa makarating siya sa isang malawak na espasyo. Sa gitna nito, may isang umiikot na puwersa. Parang isang pintuan na gawa sa hangin at liwanag. Ito ang daan. Ngunit bago pa siya makalapit, may isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Dumating ka rin. Napalingon si Arellano. At doon niya nakita ang pinuno ng mga tikbalang. Mas malapit, mas malinaw, at mas nakakatakot kaysa dati. Ngayon, wala nang hahadlang sa atin, sabi ng nilalang. Nanlalamig ang katawan ni Arellano. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umatras. Nakatayo si Arellano sa gitna ng kakaibang mundo, kaharap ang pinuno ng mga tikbalang. Sa likuran niya ay ang umiikot na puwersa, ang daan nagdurugtong sa dalawang mundo. Ang hangin ay mabigat, tila bawat hinga ay may kasamang panganib. Hindi siya umatras. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanyang dibdib, pinilit niyang tumayo ng matatag. Hindi ako papayag, sabi ni Arellano, kahit bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Ngumiti ang pinuno. Isang malamig at mapanghamong ngiti. Wala ka ng pagpipilian, sagot nito. Ang tatak na nasa iyo ay para sa amin. Biglang kumislap ang marka sa palad ni Arellano. Parang may sariling isip. Napahawak siya rito, ngunit sa halip na sakit, may kakaibang init na dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi, sabi niya. Hindi ito sa inyo. Unti-unting nagbago ang anyo ng pinuno. Mas naging matangkad. Mas mabigat ang presensya. Ang mga mata nito ay nagliyab na parang apoy sa dilim. Hindi mo pa nauunawaan, sabi nito. Ikaw ay bahagi na ng aming mundo. Hindi ako mawawala sa sarili ko, sagot ni Arellano. Biglang sumugod ang pinuno. Sa isang iglap, nasa harap na siya ni Arellano. Mabilis. Halos hindi makita ang galaw. Ngunit sa pagkakataong iyon, may nangyaring kakaiba. Parang bumagal ang paligid. Nakita ni Arellano ang bawat galaw ng tikbalang. Narinig niya ang bawat paghinga nito. At sa loob ng kanyang isip, may isang boses na bumulong. Gamitin mo. Hindi niya alam kung saan galing ang boses. Ngunit sinunod niya ito. Inangat niya ang kanyang kamay. Ang markang hugis kabibe ay nagliwanag ng matindi. At sa isang iglap, may liwanag na sumabog mula sa kanyang palad. Napaatras ang pinuno. Parang nasaktan. Napatingin ito sa kanya, puno ng galit. Hindi maaari. Bulong nito. Hindi ako ang susi ninyo, sabi ni Arellano. Ako ang magtatapos nito. Muling sumugod ang pinuno, mas mabilis at mas mabangis. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Arellano. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa loob ng kanyang isip, naalala niya ang lahat. Ang kanyang simpleng buhay, ang kanyang pagsisikap, ang kanyang pagkatao. Hindi siya nilalang ng kadiliman. Hindi siya pag-aari ng mga tikbalang. Tao ako, mahina niyang sabi. Biglang nagliwanag ang kanyang katawan. Hindi nakakasilaw, ngunit sapat upang itaboy ang dilim sa paligid. Huminto ang pinuno. Parang may pumipigil dito. Hindi mo kayang labanan ang aming mundo, sigaw nito. Ngunit hindi sumagot si Arellano. Sa halip, lumingon siya sa umiikot na daan. Ito ang pinagmumulan ng lahat. Ito ang kailangang isara. Dahan-dahan siyang naglakad papunta rito. Huminto ka! Sigaw ng pinuno. Sinubukan nitong lumapit, ngunit tila may pumipigil dito. Kung isasara mo yan, mawawala ka rin, dagdag nito. Hindi huminto si Arellano. Kung iyon ang kapalit, handa siyang tanggapin. Umabot siya sa mismong puso ng daan.
Ang hangin ay umiikot sa paligid niya, parang hinihila siya sa loob. Ngunit matatag siyang tumayo. Inangat niya ang kanyang kamay. Ang marka ay nagliwanag ng husto. At dito nagtatapos ang lahat, sabi niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa isang malalim na hinga, ipinukol niya ang kanyang kapangyarihan sa daan. Biglang nagliwanag ang buong lugar. Sumigaw ang pinuno ng tikbalang. At ang umiikot na puwersa ay nagsimulang magbago. Unti-unti itong humina. Unti-unting nagsara. At kasabay nito, nararamdaman ni Arellano na siya ay hinihigop ng liwanag. Ang kanyang katawan ay unti-unting nawawala. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, may kapayapaan siyang naramdaman. Natupad niya ang kanyang tungkulin. At sa huling sandali, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Arellano, ang matanda. At kasabay nito, biglang nagdilim ang lahat. Unti-unting nagbalik ang liwanag sa paningin ni Arellano. Hindi na niya naramdaman ang higop ng puwersa ni ang malamig na hangin ng kakaibang mundo. Sa halip, may banayad na init na bumabalot sa kanyang katawan. Parang sikat ng araw na tumatama sa balat matapos ang mahabang gabi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang kisame ng kanyang kubo. Napasinghap siya. Buhay pa siya. Agad siyang umupo. Hinahabol ang kanyang hininga. Tumingin siya sa paligid. Naroon ang kanyang mga gamit, ang kanyang maliit na lamesa, at ang pinto na tila wala namang bakas ng pagkasira. Parang walang nangyari. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang palad. Tahimik siya. Ang marka ay wala na. Wala nang hugis kabibe. Wala nang liwanag. Tanging ang kanyang dating kamay ang naroon. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Magaan na ito. Parang may nawalang bigat na matagal nang nakadagan sa kanya. Natapos na, bulong niya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang matanda. Agad nitong nilapitan si Arellano. Puno ng pag-aalala ang mukha. Arellano, sabi nito. Naririnig mo ba ako? Opo. Mahina niyang sagot. Nandito na po ako. Napahinga ng malalim ang matanda, tila nabunutan ng tinik. Akala ko, hindi ka na babalik, sabi nito. Akala ko rin po, sagot ni Arellano. Sandaling nanahimik ang dalawa. Isinara mo ba ang daan? Tanong ng matanda. Tumango si Arellano. Opo, nakita ko po kung paano at ginawa ko. Napatingin ang matanda sa kanyang palad. At ang tatak? Ito po, sabi ni Arellano, ipinakita ang kanyang kamay. Nawala na. Napapikit ang matanda. Kung ganoon, natupad mo ang tungkulin ng isang tunay na bantay. Tahimik si Arellano. Pero may kapalit, dagdag ng matanda. Alam ko po, sagot niya. May nawala sa iyo, sabi ng matanda. Tumingin si Arellano sa malayo. Opo, sagot niya. Pero hindi ko po alam kung ano. Ngunit sa kanyang kalooban, may kakaibang pakiramdam. Parang may bahagi ng kanyang sarili na naiwan sa kabilang mundo. Hindi sakit, hindi lungkot, kundi isang tahimik na puwang. Lumipas ang ilang araw. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Nawala ang kakaibang katahimikan sa kagubatan at muling narinig ang huni ng mga ibon at paggalaw ng hangin. Ngunit si Arellano ay hindi na tulad ng dati. Mas tahimik, mas mapagmasid. At minsan, kapag siya'y mag-isa sa kanyang niyogan, napapatingin siya sa malayo. Parang may hinahanap.
Isang hapon, habang siya'y nagpapahinga sa ilalim ng matandang puno ng niyog, may narinig siyang mahinang kaluskos. Napalingon siya. Sa gilid ng kagubatan, may isang anyong nakatayo. Hindi malinaw, parang anino lamang. Ngunit hindi ito nakakatakot. Sa halip, may kakaibang pakiramdam ng pagkakilala. Dahan-dahan itong umatras sa dilim at nawala. Napabuntong hininga si Arellano. "Salamat," bulong niya. Hindi niya alam kung sino o ano ang kanyang pinasalamatan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may mga nilalang pa rin na nagbabantay. Hindi para manakot, kundi para panatilihin ang balanse. Lumapit ang matanda sa kanya kinagabihan. Tahimik na ulit ang kagubatan, sabi nito. "Opo," sagot ni Arellano. "Pero hindi ibig sabihin ay wala na sila," dagdag ng matanda. "Alam ko po," sagot niya. Tumingin ang matanda sa kanya. "Handa ka na bang ipagpatuloy ang buhay mo?" Bahagyang ngumiti si Arellano. "Opo," sabi niya. "Pero ngayon, alam ko na kung ano ang dapat kong bantayan." Tumango ang matanda. Magaling. Tahimik silang naghiwalay. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling naging payapa ang baryo. Ngunit sa kaibuturan ng kagubatan, may mga matang patuloy na nagmamasid. Hindi na bilang kaaway, kundi bilang mga bantay ng lihim na hindi dapat muling magising. Lumipas ang mga buwan at unti-unting naging payapa ang buhay ni Arellano. Ang kanyang niyogan ay muling naging tahimik. Ang dating lugar ng kababalaghan ay bumalik sa pagiging ordinaryong taniman ng niyog. Ang mga magsasaka sa baryo ay hindi na nagkukwento tungkol sa mga anino sa kagubatan. At ang mga bata ay muli nang naglalaro sa mga daanan na dati kanilang iniiwasan. Ngunit para kay Arellano, ang lahat ay hindi kailanman naging ganap na normal. Sa bawat pag-akyat niya sa puno ng niyog, sa bawat pagdaan niya sa gilid ng kagubatan, ramdam niya na may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nagbago magpakailanman. Hindi na siya basta magsasaka lamang. Isa na siyang bantay. Isang gabi, habang siya'y nakaupo sa labas ng kanyang kubo, pinagmamasdan ng buwan, muling dumating ang matandang lalaki. Tahimik itong naupo sa tabi niya. "Hindi ka pa rin mapakali," sabi ng matanda. Bahagyang ngumiti si Arellano. "May mga bagay po kasi na hindi ko pa rin maintindihan," sagot niya. "Gaya ng ano?" Tumingin si Arellano sa kanyang palad. "Kung tuluyan na bang nawala ang lahat o naghihintay lang ulit?" Tahimik na napatingin ang matanda sa kagubatan. "Ang mga daan ay maaaring isara," sabi nito. "Pero hindi kailanman nawawala ang posibilidad na muling mabuksan." Napabuntong hininga si Arellano. "Ibig sabihin po, hindi pa tapos?" "Hindi kailanman nagtatapos ang mga ganitong bagay," sagot ng matanda. "Pinapasa lamang." "Pinapasa?" Tumango ang matanda. "Ang dugo ng bantay ay hindi nawawala," sabi nito. "Ito ay naghahanap ng susunod na magdadala." Natahimik si Arellano. At sa sandaling iyon, may naalala siya. Ang marka. Ang pakiramdam ng kapangyarihan at ang sakripisyong kanyang ginawa. Kung ganoon, maaaring may susunod pa, sabi niya. "Meron," sagot ng matanda. "At kapag dumating ang panahong iyon, may isang taong magtuturo sa kanya." Dahan-dahang tumingin ang matanda kay Arellano at doon niya naunawaan. "Ako po iyon," sabi niya. Ngumiti ang matanda. "Oo," sagot nito. "Ikaw ang magiging gabay." Lumipas ang mga araw. At isang umaga, habang si Arellano ay naglalakad sa kanyang niyogan, may napansin siyang kakaiba sa lupa. Isang maliit na bakas. Hindi ito yapak ng tao. Hindi rin ito hayop.
Ito'y tila bakas ng isang maliit na paa. Mahaba ang hulma, kakaiba ang hugis. Napayuko si Arellano. Unti-unti siyang napangiti. Hindi sa takot, kundi sa pagtanggap. Alam niyang nagsisimula na naman ang ikot. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang pinipili, kundi siya na ang magbabantay. Tumayo siya at tumingin sa kagubatan. Ang hangin ay bahagyang gumalaw at ang mga dahon ng niyog ay nagkaluskos. Tahimik, ngunit may buhay. At handa na ako, bulong ni Arellano. Sa malayo, sa pagitan ng mga puno, may isang aninong sumilip. Hindi malinaw, ngunit sapat upang maramdaman ang presensya nito. Hindi ito sumugod. Hindi ito nanakot. Sa halip, tila nagmamasid lamang. At sa unang pagkakataon, hindi na natakot si Arellano. Dahil alam niya na ang kanyang tungkulin ay hindi lamang labanan ang mga nilalang ng dilim, kundi panatilihin ang balanse sa pagitan ng dalawang mundo. At sa ilalim ng araw na unti-unting sumisikat, ang niyogan ay muling naging tahimik. Ngunit sa katahimikang iyon, nakatago ang isang lihim na mananatiling buhay hanggat may mga tulad ni Arellano na handang magbantay. Wakas,